Nahihirapan na raw ang mga magsasaka na makabangon mula sa pagkalugi dahil sa epekto ng masamang panahon ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Kakaunti lang daw kasi ang natatanggap na suporta nito mula sa pamahalaan kung ikukumpara raw sa ibang mga bansa. Narito ang balita ni Sheena Torno. Sektor ng agrikultura ang lubhang naapektuhan tuwing nagkakaroon ng mga sunod-sunod na kalamidad. Patunay dito ang pananalasa na nagdaang bagyong Christine na pinalakas pa ng bagyong Leon, bukod pa dyan ang posibleng epekto pa ng bagyong Marce. Ayon sa Department of Agriculture, lagpas na sa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng minimum damage level ng palay ang naitala dahil sa masamang panahon. Katunayan sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang agriculture, fisheries at livestock output ng Pilipinas sa ikatlong bahagi ng 2024. Ang pagbaba ng agri-output ng Pilipinas sa third quarter ay dahil raw sa epekto ng El Nino, sunod-sunod na mga bagyo, mabilis na pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Dahil dyan, inamin ng DA na mahihirapan silang maabot ang target nitong 2% na production growth o paglago sa sektor ng agrikultura sa pagtatapos ng taon. Medyo mahirapan kasi lalo ngayong fourth quarter, marami rin yung mga natural calamities, mga bagyo na could also pull down or weigh down yung overall performance ng agri. Medyo mabigat kasi malaki na yung epekto ng El Nino and then yung La Nina. Makakabuti raw na baguhin na lamang ng mga magsasaka ang kanilang cropping calendar upang sa oras ng taniman o anihan ay hindi maaapektuhan ng kalamidad. Nagsisimula na, Steph, yung changing ng calendar. Actually, marami na yung nag-start pero hindi kasi bigla niyan. We need to change the culture, the mindset ng ating mga magsasaka. At ang pinaka-importante dyan yung availability ng water. Hindi kasi basta makakasunod sa pagbabago sa cropping calendar kung yung mga lugar na walang patubig or yung limitado yung supply ng tubig. Pero para sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, madali lamang makaka-recover ang mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Ito ay kung ibubuhos lang ng pamahalaan ng lahat ng suporta sa mga nasa sektor ng agrikultura na siyang ginagawa ng ibang mga karatig bansa sa kanilang mga magsasaka. Kaya lang sinasabi nga natin, kung strong yung agriculture mo, dapat madali kang makarecover. Ang problema natin, lahat naman tinatamaan ng bagyo, all countries. Kaya lang yung iba, Vietnam, Thailand, or even sa Europe, US, basta tinamaan sila ng mga weather disturbances, makaka-recover ka agad kasi strong yung support ng kumbaga, ng strong government. yung agriculture. Yes, yung government and even the agriculture. Maganda yung kanilang position so they can easily recover. Mapa-crops and mapa-livestock. Tugon naman dyan ng Department of Agriculture. Tuloy yung pagbibigay natin ng mga intervention sa mga apektadong magsasaka at mangingisda para makabangon muli sila. Kagaya ng pagbibigay natin ng mga binhi at saka mga pataba para makapagtanim uli, makarecover yung ating farming sector. Ganon din yung pagbibigay natin ng protection sa kanila pagdating sa mga kalamidad, kagaya ng insurance. So hindi sila magpapanghinaan ng loob na magtanim uli. And of course, yung sa bakuna nga. And then yung patuloy na pag-i-invest natin sa irrigation para yung ating cropping calendar ma-adjust na natin. Eventually, maiwasan natin itong malalakas na bagyo every fourth quarter. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.